Mainit ang hangin sa Riyadh nang lumapag ang eroplano. Unang beses ni Hazel makasakay ng eroplano at unang beses rin niyang tumapak sa ibang bansa. Hawak-hawak niya ang kanyang maliit na backpack habang inaayos ang kanyang suot na mahabang cardigan. Pinagpapawisan siya pero hindi niya sigurado kung dahil ba ito sa klema o sa kabang bumabalot sa kanya. Sa wakas, andito na rin ako. Bulong niya sa sarili habang lumilingon sa paligid. Pinagmamasa ng mga banyagang mukha, mga palikong salita at ang tila walang katapusang putit badge na tanawin sa labas. Habang nasa pila si immigration, mariin niyang hinawakan ng kopya ng visa at ang papel na pinadala ng kanyang ate Barbara. Doon nakasad ang pangalan ng employer at ang address na titirahan niya. Kahit kabado, pilit niyang pinapalahanan ng sariling, eto na ang bagong simula. Eto na ang pagkakataong makatulong siya kahit papano sa mga kapatid at para na rin sa sarili niya. Paglabas niya ng arrival gate, agad niyang namataan sina Vivian at Barbara sa may bandang kanan. Nakatayo sa tabi ng isang puting van. Pareho sila nakaabaya at hijab. Nakangiti habang kumakaway. Hazel! Sigaw ni Barbara sabay takbo palapit. Agad siyang niyakap ng dalawa na hindi naman ito madalas gawin. Grabe! Ang laki mo na, Hazel! Ang puti mo pa rin! Bagay ka talaga dito! Sabi ni Vivian habang hawak ang pisngi ng kapatid. Sobrang miss ka namin! Dagdag ni Barbara. Pero may kung anong lamig sa mata nito na hindi agad napansin ni Hazel. Mga ate, salamat ha! Sa lahat! Hindi ko akalain na isasama niyo ako rito. Siyempre naman! Pamilya tayo, diba? Sabay nilang sagot at sabay ding nagkatinginan sa isa't isa. Habang nasa loob ng sasakyan, napatingin si Hazel sa labas. Malapad ang kalsada, puro buhangin sa paligid at tila pare-pareho lang ang mga gusali. Tahimik lang siya habang sina Barbara at Vivian ay masigang nagkukwento tungkol sa trabaho nila sa Saudi. Alam mo, swerte ka kay Sir Faisal. Mabait yun, sobra. Hindi ka niya papahirapan. Kwento ni Barbara habang nakatingin sa unahan. Totoo yan. Tsaka, gustong-gusto ka rin niyang makita ng personal. Basta sumunod ka lang sa mga utos niya. Siguradong okay ang buhay mo rito. Dagdag ni Vivian. Ganun po ba? Mahina lang ang sagot ni Hazel. Dahil hindi niya talaga kilala kung sino ang Faisal na sinasabi nila. Wala siyang narinig na employer interview. Wala ring kontrata. Basta sinabi lang ng mga ate niya na may trabahong naghihintay sa kanya rito. At dahil walang-wala na rin siya sa Pilipinas, sumugal na rin siya. Pero ang hindi alam ni Hazel, binenta siya ng mga kapatid. Akala niya, trabaho lang ito bilang kasambahay, tulad ng sabi ni na Vivian at Barbara. Pero ang totoo, may mas malalim at madilim na dahilan pa ang pagpunta niya rito. Isang linggo bago siya umalis, nakausap niya pa si Barbara sa tawag. Hazel, magandang buhay dito. Magandang bahay. Mabait pa ang amo. Sabi nga, gusto ko rin daw niyang matulungan. Sayang din, di ba? Talaga ate? Pero hindi ba kayo mahihirapan kung ako pang isasama? Hindi no. Family tayo. Tsaka gusto ko rin makita ni Sir Faisal. Nagandahan daw siya sa'yo sa picture eh. Malay mo, pag nagustuhan ka, hindi ka na palipasin sa init ng kusina. Sabay tawa ng peke. Natahimik lang si Hazel noon. Mahiyain kasi siya at hindi sanay sa mga papuri. Pero dahil sa hirap ng buhay matapos pumanaw ang kanilang ina, napilitan siyang sumunod. Si Hazel ay 23 years old. Mestisahan ka at walang alam sa kanyang pinagmulan. Lumaki siyang tahimik, mas gusto ang nasa bahay. Nag-aalaga ng halaman, tumutulong sa kusina. Hindi siya mahilig makipagsabayan sa mga kabataan sa kanilang lugar. At kahit hindi niya alam, damang-dama niyang hindi siya lubos na tanggap ng mga kapatid. Ang mama lang talaga nila ang bukod tanging yumakap at umintindi sa kanya. Kaya nang namatay ito, para bang nawala na rin ang mundo ni Hazel. Hindi na siya pinapansin ng dalawa. Pinagtitripan pa. Pero kahit gano'n, pinili pa rin niyang manahimik.
Makalipas ang halos 30 minutong biyahe, huminto ang van sa harap ng isang malaking gate na parang mansyon. May 2 palapag, may fountain sa harap at may garden sa gilid. "Eto na yon," sabi ni Vivian habang bumababa ng sasakyan. Pagbaba pa lang ni Hazel sa van sa harap ng malawak na bakuran ng bahay ni Falsal, agad niyang naramdaman ng paninikip ng dibdib. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa init ng paligid o sa kaba na hindi mawala-wala sa kanyang dibdib simula pa noong lumapag ang eroplano. Ang bahay ay tila palasyo sa paningin niya. Isa yung tanawing dati nilang napapanood sa TV o nababasa sa mga nobela. Ngunit ang mas ikinagulat ni Hazel ay hindi ang bahay, kundi ang pagtanggap sa kanya ng kanyang mga kapatid. "Halika Hazel, pahinga ka muna. May inhanda kaming kwarto para sa'yo." Malumanay na sambit ni Barbara habang inaakal siya papasok ng bahay. "Tama si ate. Mamaya ipapakilala ka namin kay Sir Faisal. Pero huwag kang kabahan ha. Mabait siya." Dagdag pa ni Vivian habang bitbit ang maliit ng backpack. Napatingin si Hazel sa kanila habang naglalakad. May kung anong kakaiba. Para bang hindi ito ang Vivian at Barbara na nakasama niya sa iisang bubong noon. Noon, halos hindi siya pinapansin. Madalas, siyang tagalinis ang kwarto nilang dalawa. Siyang tagabuhat ng labada. Siyang tagahugas ng pinggan habang ang dalawa'y nakastambay lang sa sala. Ngunit ngayon, tila sila'y ibang tao. Maasikaso, magiliw at may ngiti sa labi. Naguguluhan man ay hindi nilang nagsalita si Hazel. Marahil, na-realize na lang ng kanyang mga kapatid ang kahalagahan ng pamilya. Lalo na ngayon na nasa ibang bansa na sila. Baka may pag-asa pang bumuo muli ng koneksyon. Umaasa pa rin si Hazel kahit may bagyang alinlangan sa puso. Pagpasok nila sa bahay, sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa aircon at ng bango ng mamahaling pabango na bumabalot sa buong paligid. Maayos ang sala. May puting sofa at malaking TV sa gitna. Sa gilid naman, may glass stairs paakyat sa ikalawang palapag. "Dito ka muna Hazel ha?" sabi ni Vivian habang binuksan ang isang pinto sa kanan ng sala. "Etong magiging kwarto mo." Dahan-dahang pumasok si Hazel sa silid. Maliit lang pero maayos. May isang kama, desk, cabinet at may sariling maliit na banyo. May aircon din at kurtinang kulay cream. "Salamat po ate. Sige magpahinga ka muna. Tatawagin ka na lang namin pag kailangan ka na ni Sir Faisal ha?" Ani Barbara bago sinarang pinto. Pagkasarado ng pinto, naupo si Hazel sa kama. Pinakaramdaman niyang paligid at ang sarili. May bumabagabag sa kanya na tila hindi niya maipaliwanag. Hindi naman masama ang trato sa kanya, pero tila may ibang intensyon sa likod ng mabubuting ngiti ng kanyang mga ate. Makalipas ang ilang oras, kinatok siya ni Vivian. "Hazel, gising ka na? Halika na, gusto ko na raw makita ni Sir Faisal." Agad siyang tumayo't inayos ang sarili. Naka-blouse siya at mahabang palda ang pinakamayos niyang damit. Kabisado niya lang dapat na asal sa isang banyagang bahay, lalo na sa mga Muslim na amo, kaya't sinigurado niyang presentable siya. Paglabas niya ng silid, nakita niyang nakatayo sa may salang isang lalaking matangkad, moreno at maayos ang tindig. Malinis ang gupit, nakaputing thobe at may mamahaling riro sa kaliwang kamay. Si Faisal. "Sir Faisal, this is our sister Hazel." Pakilala ni Barbara habang nakangiti. "Hazel, this is Sir Faisal. Siyang amo natin." Tumango si Hazel at marahanga yumuko bilang paggalang. "Magandang araw po, sir." Tahimik lang si Faisal, tila sinusuri niya mula ulo hanggang paang babae. "She will start tomorrow." Maikling sabi ni Faisal kay Barbara bago ito tumalikod at umakyat sa hagdan. Nang wala na ito, agad siyang tinampik ni Vivian sa balikat. "Oh, diba? Hindi naman siya nakakatakot gaya ng akala mo. Medyo tahimik lang, pero mabait yun." "Oo nga, at huwag kang mag-alala Hazel. Dito, hindi ka namin papabayaan." Muling natahimik si Hazel. Kinagabihan, habang nagpapahinga na sa kama, hindi maiwasang mapaisip ni Hazel.
Noon halos hindi siya makatikim ng maayos na ulam. Madalas, tira lang inaabot sa kanya ni Barbara. At kahit may sinat siya, siya pa rin ang inuutusang maglaba. Ngunit ngayon, sila pang nagsandok sa kanya ng pagkain kanina. Sila pang nagbitbit ng gamit niya. Hindi ito masama, pero bakit tila may tinatakpan? Napahawak siya sa pendant na bigay ng mama niya noon bago ito namatay. Anak, kahit anong mangyari, pakinggan mo ang pakiramdam mo. Huwag kang basta-bastang magtitiwala sa ngiti lang. Iyon ang laging paalala ng kanyang ina. Lumipas ang 2 araw simula nang dumating si Hazel sa bahay ni Faisal. Sa mga araw na yon, pinapagawa lang siya ni na Barbara at Vivian ng mga simpleng gawain. Pagtutupi ng damit, pag-aayos ng mesa, pagwawalis ng veranda. Hindi pa siya nakakatanggap ng direktang utos mula sa mismong amo. Hanggang sa isang hapon, habang naglilinis siya sa likod ng bahay, lumapit si Vivian at bumulong. Hazel, pinapatawag ka ni Sir Faisal. Sa study room daw. Bilisan mo! Agad na bumilis ang pintig ng puso ni Hazel. Ngayon pa lang siya kakausapin ng personal ni Faisal. Hindi niya alam kung anong dahilan o kung may nagawa ba siyang mali. Mabilis niyang hinubad ng gloves, nagpunas ng kamay sa palda at inayos ang buhok bago marahang naglakad paakyat. Habang papunta sa study room, paulit-ulit ang sinasambit sa isip. English, Hazel. Kaya mo to. Don't panic. Smile lang. Smile is the key. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang napahinto. Nakatalikod si Faisal sa kanya. Nakatayo sa harap ng malaking bookshelf. May hawak ng dokumento sa isang kamay at baso ng tubig naman sa isa. Eleganting tingnan, tahimik pero nakakabighaning presensya. Sir Faisal? Mahinang bati ni Hazel. Lumingon si Faisal sa kabahagyang tumango. Come, sit down. Agad siyang lumapit at naupo sa silyang nasa tapat ng mesa. Hindi mapakali ang kanyang mga kamay. Kanina pa niya nilalalo ang laylayan ng kanyang palda. Tahimik lang din si Faisal sa loob ng ilang segundo. Tila pinag-aaralan siya ng tingin. Hanggang sa nagsalita ito. Are you really their sister? Napatingin si Hazel sa kanya at hindi agad nakaimik. Sorry, sir? Barbara and Vivian, are you really their blood sister? Muli siyang kinabahan. Hindi niya alam kung anong isasagot. Matagal na rin niyang nararamdaman ang tanong na yan, pero wala siyang sapat na sagot. Basta ang alam niya, nagkamuwang siya sa mundo na kasama ng 2 niyang ate. Yes po, yes sir, I am their sister. Bulol yung sagot, na pilit iniintindi ang sariling grammar. Tumango si Faisal pero nanatiling seryosong muka. It's just, you look different. Different? You're lighter. Your features are not like them. Not at all. Nag-init ang pisngi ni Hazel. Pinagpapawisan na siya kahit malamig ang aircon sa silid. Pilit siyang umiti, pero halata sa matang pagkailang. Maybe po, I got from mother? Sagot niya na halatang hirap buuin ang pangungusap sa English. Napating si Faisal sa kanya ng masinsinan, sa kabahagyang lumambot ang mukha nito. I'm not judging, I just noticed. It's okay, sir. Tumangot si Faisal, saka umupo sa silya sa tapat niya. Sumandali ito tiningnan siyang muli. You clean well, you're quiet. You follow orders quickly. Thank you, sir. Starting tomorrow, I want you to help me with the personal things. Not heavy chores. Just organize my files, prepare coffee, sometimes read letters. Is that okay? Bahagyang nanlaki ang mata ni Hazel. Siya? Mag-aasikaso ng personal na gamit ng amo? Hindi ba't si Barbara at Vivian ang mas matagal na sa bahay na ito? Pero hindi na siya nagtanong. Bagkos, tumango lang siya. Okay, sir. I do my best. Muli na namang nanahimik si Faisal. Pagkatapos ng ilang segundo, kinuha nitong isang malit na envelope mula sa drawer at iniabot sa kanya. Give this to Vivian, but don't open it. Kinuha ito ni Hazel at tumango.
Yes, sir. Thank you, Hazel. Huling sabi ni Faisal bago siya pinayagang lumabas. Paglabas niya ng kwarto, bumilis ang tibok ng puso ni Hazel. Hawak niyang envelope pero ang nasa isip niya ay ang titig ni Faisal. Malalim, mapanuri at tila may ibang intensyon. Kinabukasan maaga pa lang ay nagising na si Hazel. Inayos niya ang sarili, nagsuot ng maayos na blouse at palda. Inayos ang buhok at nag-ayos ng mesa sa study room ni Faisal. Sinunod niya ang bilin, nag-init ng tubig, nagiling ng kape at inayos ang mga papeles sa lalagyan. Maya-maya, bumaba si Faisal at tahimik na umupo sa kanyang silya. Good morning, Hazel. Good morning po, sir. Sagot niya sabay abot ng kape. You made this? Yes po, I follow YouTube. Napangti si Faisal. Kauna-unahang ngiti na nakita ni Hazel mula sa kanya. It smells good. Thank you. Tumango lang siya at naupo sa gilid ng mesa habang inaayos ang mga papel. Habang tinitingnan niya si Faisal, tila hindi nito mapigilan ng magtanong. What did you do in the Philippines before? Napatingin si Hazel sa kanya. Sa bahay lang po. Taking care of mama. No work, but I can cook, clean and garden. You took care of your mother? Yes po. She's sick. Then she go heaven. Hindi maiwasang magkabuhol-buhol ang salita niya. Pero pilit niyang pinapahayag. I see. Sabi ni Faisal sa katahimik itong uminom ng kape. Habang tinititigan niyang hawak nitong tasa, isang baging unti-unting bumubuo sa isipan ni Hazel. Si Faisal ay hindi lang basta amo. Parang may hinahanap ito. Parang may gustong tuklasin sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang napapansin. Lalo siyang tinatawag. At sa bawat utos, dumarami ang tanong na hindi lang tungkol sa trabaho kundi tungkol na rin sa kanya. Samantalang sa kabilang banda naman, simula nang dumating si Hazel sa bahay ni Faisal, may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa dami ng kasambahay na pumasok at umalis sa kanyang tahanan, ngayon lang siya muling napaisip ng malalim. Hindi dahil sa ganda niya, bagamat totoo nga may kaamuhan ng mukha ng dalaga. Ngunit ang hindi maalis sa isipan ni Faisal ay ang uri ng presensya ni Hazel. Sa bawat araw na dumaraan, napapansin niyang hindi ito reklamador. Tahimik lang na sumusunod sa utos. Maingat sa bawat galaw at bihirang tuminang diretso sa kanyang mga mata. Mula noon, sinubukan niya itong kilalanin, kaya't nagsimula siya sa simpleng paraan. Nung ikatlong linggo ni Hazel sa kanilang bahay, may ginawang eksperimento si Faisal. Nang maisip niyang si Hazel na ang inatasang maglaban ng ilan sa kanyang personal na damit, palihim niyang sinuksok ang isang sobre sa bulsa ng kanyang tube. Sa loob nito, naroon ang 10,000 riyals. Sapat na para matukso kahit ang matagal na naghihirap. Walang sulat, walang kahit ano. Basta tahimik itong nakatago na parang sinadyang maiwan. Kinabukasan na matapos ang paglalaba, pumasok si Hazel sa study room, hawak ng isang maliit na envelope. Sir, I found this in pocket. Maybe accident? Sabi nito habang iniabot ang sobre. Tahimik lang si Faisal, kinuha niya yun at tumango. Thank you. Hindi niya tinanong si Hazel kung binuksan ba niya. Hindi na siya nagtanong kung nakita ba nito kung magkano. Dahil ang mahalaga, sinoli ito. Pagkaalis ni Hazel sa silid, marahang ngumiti si Faisal. Honesty, finally. Bulong niya. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagsubok niya. Makalipas ang isang linggo, inulit niya ulit. Sa isa namang pantalon, muli niyang isiniksik ang sobre. At sa pagkakataong to, medyo mas luma na ang sobre at hindi gaanong halata. Ngunit gaya ng dati, ibinalik ito ni Hazel. Sir, money again. I don't know why but maybe mistake again? Sa pagkakataong yun, hindi agad sumagot si Faisal. Tinitigan lang niya ang dalaga. Pilit nang binabasa ang mga mata nito kung may bahid man ng pagsisinungaling.
Nagpangkukunwari o ng takot. Ngunit wala siyang nakita kundi ang parehang inosenteng mata na uning tumingin sa kanya na una silang magkita. Tumayo si Faisal at lumapit sa bintana ng kanyang study room. Nakita niyang nag-aalaga ng halaman si Hazel noong mga nakaraang araw. Hindi ito kasama sa trabaho nito. Pero kusa itong nagtanim ng ilang buto sa paso sa likod. Nagdidilig tuwing hapon, tahimik lang na parang nasa sariling mundo. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong hinahanap siya sa mga babae. Isang bagay na matagal nang hindi makita. Sa dami ng babaeng pinapakilala sa kanya, mga sosyal, wala ni isa sa kanilang nagtagal. Dahil ang totoo, karamihan sa kanila ay nakamaskara. Pero si Hazel, wala siyang kahit anong kayamanan. Wala siyang talento sa Ingles. Wala siyang koneksyon sa negosyo. Pero may taglay itong hindi kayang bilhin ng pera. Katapatan. Hindi tulad ng mga kapatid nito na sa parehong pagsubok, hindi kailanman nagsauli. Ilang ulit niyang tinas si Vivi at Barbara. Minsan sa laundry, minsan sa drawer ng guest room. Pero hindi nila sinasauli ang perang nilalagay niya. Doon nagsimulang lumambot ang damdamin ni Faisal. Unti-unti, mas madalas niya itong pinapatawag. Sa umpisa para lamang sa simpleng utos. Kape, tsaa, pagbili ng ilang gamit sa palengke. Pero sa pagdaan ng mga araw, tila mas may ibang dahilan. Gusto niya lang itong makita o makausap kahit ilang minuto lang. Si Hazel naman nagkukumahog sa bawat utos. Hindi siya sanay sa Ingles, pero pilit na pinag-aaralan para makasagot ng maayos. Sir, this is the tea you like? Yes? Yes, Hazel. Thank you. Sir, do wrong po? I fix it? No, you're doing well. Very well. Simple, mabagal, pero tapat ang dalaga. Sadyang hindi siya tulad ng karamihan sa mababaeng nakilala ni Faisal. Minsan, tinanong niya ito habang sabay silang nag-aayos ng mga papeles sa study room. You've never been in love, Hazel? Namulang dalaga. Ako po? Hindi pa po. Wala pong may gusto sa akin. You're wrong about that. Napatingin ito sa kanya kaya ngumiti si Faisal. Ngumiti rin si Hazel sa bayuko. Nung gabing yun, hindi na sila nag-usap pa. Ngunit habang naglakad si Hazel pabalik sa kanyang kwarto, dama niyang kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Mula sa veranda ng bahay, nakaupo si Faisal habang hawak ang isang maliit na aklat. Hindi ito business magazine, hindi kontrata, at lalong hindi Quran. Isa itong maliit at matibis sa Filipino-English dictionary na nabili niya sa isang second-hand bookstore na malapit sa embahada. Maraming pagkakataon niya nang gustong kausapin si Hazel ng mas malalim. Ngunit laging limitado ang kanilang usapan sa simpleng, "Yes sir," at "I understand po." Kaya ngayon habang nagkakape, binubuklat niya ang diksyonaryo. Mabait. Honest. Magandang loob. Matyaga. Tahimik niyang bigkas habang tinatandaan ng mga salita. Hindi man siya mahusay magsalita ng Tagalog, gusto niyang matuto kahit konti lang, kahit hindi perpekto. Sa kabilang bahagi ng bahay, abala si Hazel sa paglalaba. Mainit ang araw, pero hindi niya yun alintana. Sanay na siya sa gantong gawain. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba sa tuwing mapapatawag siya ni Faisal. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ibang kabog ng puso na hindi niya may paliwanag. Maya-maya tinawag siya ng isang kasambahay. May utos daw si Sir Faisal. Agad siyang nagtungo sa sala kahit basa pa ang mga kamay. Pagpasok niya, tahimik na nakatayo si Faisal sa gilid ng mesa habang may hawak na maliit na paper bag. Hazel. Sabay abot ng bag. For you. Nagkibit balikat siya, gulat na gulat. Po? Gift. Dahan-dahang binuksan ni Hazel ang bag. Doon, nakita niyang isang makintab na English dictionary. Maliit at madaling dalhin. Napatingin siya kay Faisal na nanlalaki ang mga mata. Study, so we can talk better.
Hindi makapagsalita si Hazel. Parang may tumama sa kanyang dibdib na hindi niya alam kung luha pa o kilig. Hindi ito mamahaling bagay, hindi ito alahas. Pero ito ang unang beses na may isang taong naisip siyang tulungan para mas maintindihan siya. Salamat po. Sobrang salamat po. I want to know you better. Not just yes sir, no sir. Understand? Yes po. Tugon niya. Nahihiyaman pero bakas ang ligaya sa kanyang muka. Ngunit sa kabila niyon, hindi nakaligtas sa mga mata ni Barbara at Vivian ang mga maliliit na galaw ni Faisal na tila pa palaging nakatuon kay Hazel. Sa una, binaliwala pa nila ito. Baka dahil bago lang si Hazel sa Saudi. Baka dahil gusto lang ni Faisal na sumusunod siya sa utos. Pero habang tumatagal, napapansin nilang hindi nilang basta utos ang pinapagawa nito kay Hazel. Paminsay personal na at madalas may kasamang kakaibang ngiti. Isang araw habang naghuhugas si Hazel ng pinggan, dumaan si Faisal sa likuran niya. Tumigil sandali at iniabot ang isang maliit na paper bag. Chocolate. Filipino brand. I saw it in the store. I think you like. Nagulat si Hazel at halos malaglag pa ang baso. Po? Sa akin po to? Shh. Yes. Secret. Sabay kindat ni Faisal. At tulad ng inaasahan, hindi yun nakaligtas sa mata ni Vivian na nasa sala at kunwaring nagwawalis. Kumunot ang noon niya habang lihim na pinagmamasdan ng dalawa. Kinagabihan, nagkunwaring naglalabas si Barbara malapit sa bintana ng kwarto ni Hazel. Doon niya nakitang nakaupo si Hazel sa kama. Hawak-hawak ang dictionary na binigay ni Faisal habang pinapakinggan ng isang English podcast sa cellphone na galing din kay Faisal. Putang ina! Pinapaaral pa siya ng boss namin? Bulong ni Barbara sa kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala. Paano nangyari yon? Hindi ba't sila ang unang dumating? Bakit biglang mas napapansin na ngayon si Hazel? Kinabukasan habang kumakain ng almusal si Hazel sa kusina, magkatabing lumapit sa kanyang magkapatid. Ay sis! Bunga ni Vivian kasabay ng isang peking ngiti. Napapansin lang namin ha. Mukhang espesyal ka na agad kay Sir Faisal. Oo nga. Dagdag ni Barbara sabay kurot sa balikat ni Hazel. Grabe ka ha. Chocolate lang daw binili. Pero may cellphone ka na agad. Baka bukas may kotse ka na. Napayuko si Hazel na halatang naiilang. Hindi ko naman to hiningi. Binigay lang po niya. Sabi po kasi niya gusto lang niya matuto ako mag-English para po magkaintindihan kami ng maayos. Talaga lang ha? Siguro nga kasi mas gusto kanya kesa sa amin. Aba, matino raw. Mabait raw. Wow ha? Pang Miss Universe ka na pala ngayon? Tama na nga. Sabat ni Barbara, sabay tapik sa mesa. Basta, wag kang magpapasikat dito ha. Baka nakakalimutan mong dahil sa amin kaya ka nakarating dito. Lumalaki na yata yung ulo mo eh. Hindi na nakasagot si Hazel. Napalunok na lang siya at pilit nang ngumiti kahit ramdam niyang puro pang aalipusta ang bawat salita ng mga kapatid. Sa halip na sumagot, tahimik siyang tumayo at nagligpit ng pinagkainan. Eto na ang tunay na ugali ng dalawa. Unti-unti nang lumalabas ulit. Nang makalabas si Hazel sa kusina, nagkatinginan ng dalawa. Ginagamit lang niyang paawa effect. Pwes, tingnan natin kung hanggang saan ang galing niya. Dapat bantayin natin yan. Hindi tayo pwedeng maagawan ng swerte. Lalo't alam natin kung bakit talaga siya nandito. Sa kabilang banda, si Faisal, bagamat tahimik, ay hindi na inosente sa mga palihim na sulyap at bulungan ng magkapatid. Isang beses habang papalapit siya sa veranda, kung saan nag-uusap sina Barbara at Vivian, narinig niyang isa sa mga pahayag ni Barbara. Aminado ka ba talaga na siya lang gusto si Sir Faisal? Eh kung ibigay na lang kaya natin uli siya sa ibang Arabo, baka magkapera pa tayo. Biglang huminto si Faisal sa paglalakad. Hindi siya nagpapakita, pero tahimik siyang nakikinig.
Hindi pa oras para kumprontahin ang mga ito. Pero isa yung patunay sa mga hinala niya. Sa puso ni Faisal, lalo siyang napalapit kay Hazel. Hindi lang dahil sa kagandahan, kundi dahil sa kabutihang loob ng dalaga. Pinatunayan ni Hazel na hindi siya katulad ng dalawang ate niya. At iyon ang bumighani sa kanya. Sa sumunod na araw, habang tahimik sila nagkakape si Therese, nilapitan ni Faisal si Hazel. Bit-bit ng parehong dictionary at isang malit na bouquet ng white flowers. Para sa'yo. Napakunot noo si Hazel. Flowers po? Just say thank you for being honest. For being Hazel. Napangiti si Hazel at hindi niya napigilan ang pamumula ng kanyang pisngi. Simula nang regaluhan siya ni Faisal ng dictionary at bulaklak. Hindi na nawala ang presensya ng binata sa paligid ni Hazel. Sa tuwing may pagkakataon, lumalapit ito sa kanya. Minsan para lang kumustahin siya. Minsan para sabayan siyang kumain ng merienda sa hardin. Sa unay nahihiya pa si Hazel, payagang nakayuko at nauutal kapag kinakausap. Pero si Faisal, tila hindi napapagod. Ano ang paborito mong pagkain sa Pilipinas? Tanong nito minsan habang magkatabi silang umiinom ng tsaa sa veranda. Si Hazel na hawak pa rin ng English-Filipino dictionary ay pilit na umiiwas ng tingin. Adobo po, with egg and rice. Always rice. Maybe you can cook someday? For me? Po? Cook for me. Only me. Napakunot ang noo ni Hazel. Hindi niya alam kung dapat pa siyang kiligin o kabahan. Oo, mabait si Faisal. Oo, gwapo rin ito sa paningin ng kahit sinong babae. Pero siya, isa lang siyang kasambahay. Ano bang nakikita nito sa kanya? Simula noon, napansin na ni Hazel ang mga maliit na pagbabago. Siya ang palagi nagbibigay ng bagong libro o printed na English phrases na may Tagalog translation dito. Isang araw, may iniabot ito sa kanya. Isang maliit na kahon na may lamang pin na may letra ng H. Your first letter. H is for Hazel. Sir, bakit po kayo mabait sa akin? Hindi agad sumagot si Faisal. Tahimik na itong tinapik ang dibdib niya, saka nagsalita. Because you are kind and true. You're different. Biglang kumabog ang dibdib ni Hazel. Pinilit niyang ngumiti, pero sa loob-loob niya, kumakalamang pagdududa. Hindi na wala sa isip ni Hazel ang mga nangyayari. Gabi-gabi niyang iniisip habang nakahiga sa kama kung bakit siya. Totoo ba to? O baka isang biro lamang ng tadhana? Naalala niya ang mga kwento ng ilang kababayang niligawan ng mga amo. Binigyan ng luho, sinuyo, pinaibig. Pero sa huli, iniwan din. O kaya ginamit lang. At ayaw niyang maging isa sa mga yon. Isang gabi habang nag-aayos siya ng mga damit ni Faisal sa closet, bigla itong dumating at naupo sa kama. Tahimik lamang itong nakamasid sa kanya. Hazel. Yes, sir? No, sir. Just Faisal. Napayuko siya habang pinipilit habulin ang normal na tibok ng puso niya. Hazel, I want to ask. Can I court you? Natigilan si Hazel. Dahan-dahan siyang lumingon at kita sa mukha niya ang gulat. Court po? Yes. Ligaw. I like you. And I want to know if you can like me too. Hindi nakasagot si Hazel. Sa halip, dahan-dahan siyang upo sa gilid ng kama, katapat ni Faisal. Faisal, salamat po. Pero hindi po ba kayo nagkakamali? Ako po isang katulong lang. Wala akong magandang background, wala akong edukasyon. Hindi ako marunong magsalita ng maayos. Baka po akala niyo lang gusto niyo ako dahil iba lang po ako sa mga kapatid ko. No, Hazel. I know what I feel. I'm not playing. This is not joke. Paano niyo po nasisiguro? Tanong muli ni Hazel habang hawak-hawak ang laylayan ng kanyang palda. Baka po kasi pag nagsawa na kayo, iwan niyo rin po ako. Baka pag sinagot ko kayo, wala nang balikan. Lumapit si Faisal sa kabahaging lumuhod sa harapan ni Hazel.
I will wait. If you're afraid, I will prove. I will show you. I will never hurt you. Tiningnan ni Hazel ni Lucky. Ang gwapong amo na pinapangarap ng marami, pero ngayon nakaluhod sa harap niya at nagsisabi ng totoong nararamdaman nito. Hindi niya alam kung paano tumugon, kaya isang malungkot na ngiti lang ang naibigay niya. Kung totoo po kayo, ipakita niyo muna sa akin. Hindi po ako basta-bastang nagpapaniwala. Then I'll show you, Hazel. Every day. At mula noon, tahimik ngunit matatag ang naging paniligaw ni Faisal. Wala itong hinihinging kapalit. Ngunit araw-araw ay pinaparamdam niya kay Hazel na hindi siya basta katulong lamang sa mga mata nito. Na siya isang babaeng karapat-dapat mahalin, pahalagahan at alagaan. Isang umaga, kapansin-pansin ang tahimik ng buong bahay. Wala si Hazel sa kusina. Wala rin sa laundry area o sa likod ng bahay kung saan siya madalas naglalaba. Si Faisal, nasanay nang makita si Hazel tuwing 8:00 ng umaga na nagsusuklay ng buhok habang nagwawalis, ay napatingin sarilong nakasukpit sa dingding. 10:00 na. Hazel? Tawag niya habang bumababa ng hagdan. Walang sumagot. Bagkos, 2 babaeng mabilis na lumapit sa kanya. Sina Barbara at Vivian na kapwa bihis na bihis sa kanilang maiksing damit kahit wala namang lakad. Sir Faisal! Unang bati ni Barbara na may halong mapagkunwaring lambing. Ay nako, ewan ko ba dyan kay Hazel? Nagiging tamad na yata siya? Oo nga po sir, hindi na po lumalabas ng kwarto. Dagdag naman ni Vivian. Nagkatingin na ng dalawa, sabay tawa ng pailalim. Ngunit hindi umimik si Faisal. Tahimik lang siyang tumango at diretso ng tinguno ang kwarto ni Hazel. Bago pa man siya kumatok, napansin niyang hindi nakalakang pinto. Dahan-dahan niyang tinulak ito at bumungad sa kanyang tanawing hindi niya inaasahan. Si Hazel nakabalot sa makapal na kumot, pawis na pawis, nanginginig. Namumutla ang mukha at halos hindi na makatayo. Basa ang buhok nito at nanginginig ang mga labi. Hazel! Mabilis sa tawag ni Faisal, sabay lapit at dahan-dahang inilapat ang likod ng kamay sa noo ng dalaga. Doon niya napagtantong nilalagnat ito. Sir Faisal, pasensya na po, hindi po ako nakabangon. Shh! Bulong ng binata habang agad na umalis ng kwarto at nag-utos isa sa mga katulong na tawagan ng doktor. Bumalik siya bitbit ng malamig na tubig, tuwalya at isang lalagyan ng gamot. Lumuhod siya sa tabi ng kama ni Hazel at dahan-dahang pinunasan ng pawis sa noo nito. Tahimik lang siya pero baka sa mukha ang labis na pag-aalala. Sir, bakit po kayo nandito? Because you're sick. You need someone. Hindi po ba kayo naiinis? Ang dami kong trabaho pero hindi ko po nagawa. Trabaho can wait. You can't. Pinilit ngumiti ni Hazel. Pero isang bote lang luha ang kusang tumulo sa kanyang pisngi. Tinapik siya ni Faisal sa balikat at inabot ang gamot. Drink this. Tumango si Hazel at ininom ang gamot. Maya-maya pa, dahan-dahan siyang nakatulog habang si Faisal ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Pinagmamasdan siya nito ng tahimik na tila ba may binabantayang kayamanang ayaw niyang mawala. Paglabas ni Faisal ng kwarto makalipas ang halos 2 oras, sinalubong siyang muli ni Barbara at Vivian. Kumusta si Hazel, sir? Kunwaring tanong ni Barbara. Okay na ba siya? Kawawa naman. Baka malala na. Dagdag ni Vivian. Ngunit hindi sinagot ni Faisal ang mga tanong nila. Matalim lang ang tingin nito sa dalawa, sa katahimik na bumaba ng hagdan para asakasuhin ang mga kailangang bilhin para kay Hazel. Kinagabihan, muling pumasok si Faisal sa kwarto ni Hazel na ngayon bahagya ng nakakalakad. Hawak nitong isang tray na may lugaw, isang baso ng tubig, at isang maliit na bouquet ng bulaklak na puti. Special delivery. Grabe po kayo. Baka po napapagod na po kayo sa kakalalay sa akin. Nope. I want to. Umupo ito sa kanyang tabi, sabay kuha ng kutsara at sinimulang subuan si Hazel
Ay, kaya ko na po yata. No. You need rest. Let me. Tahimik niyang isinubo ni Hazel ang lugaw, habang si Faisal ay pinupunasan ng gilid ng labi niya. Doon tuluyang bumigay ang puso ng dalaga. Hindi man niya sabihin agad, ngunit sa loob-loob niya, wala nang ibang lalaking nakakagawa ng ganito para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang gumaling si Hazel. Bumalik siya sa kanyang mga gawain ng mas masigla at mas maganang pakiramdam. Ngunit higit sa lahat, mas klaro na ang pintig ng puso niya. Isang gabi habang nililinis ng veranda, lumapit si Faisal. You look better. Sabi nito na may kasamang ngiti. Thanks to you. Can I ask something again? Sige po. Will you let me love you now? Natigilan siya. Pinikit ni Hazel ang mga mata at huminga ng malalim. Faisal, simula nung inalagaan mo ako, doon ko nakitang totoo kayo. At oo, pwede mo na ako ligawan. Pero sana dahan-dahan lang po tayo. Umiling si Faisal, saka hinawakan ng kamay ng dalaga. No, I will not just court you. I will marry you. Simula nang gumaling si Hazel mula sa pagkakasakit, naging mas malapit siya kay Faisal. Ang bawat kilos ng binata ay laging may pag-aalala, hindi niya kailanman natagpuan si iba. Unti-unti, ang dating takot ni Hazel ay napalitan ng tiwala. At sa bawat araw na lumilipas, ang pagtitingin nila ay naging mas lantad sa mga mata ng buong kabahayan. At syempre, hindi din ito nakaligtas dalawang kapatid niyang sina Barbara at Vivian. Psst! Bulong ni Barbara kay Vivian habang nag-ayos ang hair curler sa sala. Kanina pa yung si Sir Faisal sa likod. Kausap na naman si Hazel. Ay naku, akala mo naman talaga kung sinong malinis. Nagkasakit lang, biglang may special treatment na. Pareho silang umisi. Pero sa likod ng mapagkunwaring mga ngiti ay isang bagay hindi nila kayang itago. Inggit. Hindi lang dahil mas napapansin si Hazel, kundi dahil ilang taon na rin silang nagpapapansin kay Faisal. Ilang ulit nang nagpalit si Barbara ng damit bago maghain ng kape sa binata. Ilang ulit nang sinadyang dumaan ni Vivian na parang modelong may catwalk sa harap nito. Ngunit hindi siya kailanman tiningnan. Ni isang ngiti, wala. Hanggang isang araw, isang matinding revelasyon ang yumanig sa buong bahay. Pagkatapos ng pananghalian, tinawag ni Faisal si Hazel papunta sa study room nito. Tahimik ng si Hazel habang naglalakad, hindi alam kung bakit siya pinapatawag. Pagpasok niya, nandoon si Faisal, may hawak na makapal na folder at nakangiti. Hazel, I've been thinking, I want you to have this. Po? Inilapag ni Faisal ang folder sa harap niya. Binuksan yun ng dalaga. At halos hindi siya makahinga nang makitang mga papeles sa loob. Mga titulo ng lupa, ari-arian, kotse, apartment units, shares sa ilang negosyo. Lahat ng yon nakapangalan na sa kanya. Ano po to? Pinapangalan ko sa'yo lahat ng mga to. You deserve it. Hindi po ako makapaniwala. Hindi po ba kayo nagbibiro? I'm not. Alam kong mga tao kapag totoo sila, Hazel. At ikaw, hindi mo kailanman pinilit ang sarili mo sa akin. Napatunayan ko na kung gaano ka ka-honest, kamasipag at ka-pure. Kaya gusto kong ibigay sa'yo ang lahat ng meron ako. Hindi dahil utang ko to sa'yo, kundi dahil mahal kita. Napaluha si Hazel. Hindi niya alam kung paano tutugunan ang ganitong uri ng pagmamahal. Hindi siya sanay. Hindi ko po yun matatanggap. Baka isipin ng iba. I don't care what they say. Ikaw lang importante sa akin. Malulungkot ako kapag tinanggihan mo to. Kaya sa huli, walang nagawa si Hazel kundi yakapin ng binata at paulit-ulit na magpasalamat. Ngunit ang masaya sanang tagpong yun ay may kasunod palang gulo. Dahil nang malaman ni na Barbara at Vivian ang tungkol sa ginawang paglipat ng mga ari-arian kay Hazel, literal silang napatayo mula sa kinauupuan nila. Anong sinabi mo?
Sigaw ni Vivian habang nagsusuklay. Nasa pangalan na ni Hazel ang mga ari-arian ni Sir Faisal? Oo, nakausap ko si Amal, yung matagal ng katiwala. Siya mismong nagsabi. Lahat daw yun, nakuha ni Hazel. Hindi ako papayag. Ako dapat ang mapapangasawa ni Sir Faisal. Ako ang maganda. Ako ang classy. Ako naman ang sexy. Baka dapat nating ipakita kung sino talagang deserving. Pero ang hindi nila alam, kahit paanong gawin nila, hindi magkakagusto si Faisal sa kahit isa sa kanila. At kahit hubaran pa nila ang kanilang dignidad sa harap niya, hindi na kailan nakikita ang puso nilang malinis. At doon nagsimulang gumulong ang plano nilang itumbas si Hazel sa kahit anong paraan. Isang hapon, nasa loob si Hazel ang kanyang silid habang pinupunasan ng maliit na altar sa tabi ng bintana. Simula nang ibigay ni Faisal sa kanyang karangyang to, pilit nang pinanatiling simple ang sarili. Ayaw niyang makalimot kung sino siya. Natigil lamang siya sa ginagawa nang makarinig siya ng katok. Kasunod ang pagbukas ng pinto. Napalingon si Hazel. Doon nakatayo sa pintuan sina Barbara at Vivian. Magkakasalubong ang mga kilay, nakakuyong mga palad, at kahit walang sinasabing salita agad, damang-dama ni Hazel ang mabigat na hangin sa pagitan nila. Hazel, maitatanong lang kami. Panimula ni Barbara. Tumango si Hazel kahit kinakabahan. Ano yun ate? Gusto lang naming malaman kung kayo na ba ni Sir Faisal? Napasinghap si Hazel. Napatingin siya agad sa sahig. Hindi niya alam kung anong isasagot. Sa totoo lang, ni siya mismo ay hindi pa sigurado kung paano tatawagin ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Faisal. Hindi pa po. Wala po. Wala? Sigurado ka? Bakit biglang ikaw namang hawak ng mga titulo ng lupa? Lahat ng ari-arian niya, sa'yo napunta. Paano namin nalaman? Malamang, nauna kami dito kesa sa'yo. Huminga naman muna ng malalim si Hazel. Si Faisal pong nagpilit noon. Tinanggihan ko nga po nung una pero... Pilit? Sino bang babaeng pinipilit kung ayaw talaga? Hazel, halata ka ha? Ginamit mo yung inosente mong muka. Napakasinungaling mo. Dagdag ni Barbara. Simula't simula pa lang. Palagi kang nagkukunwaring wala lang. Pero ang totoo, ikaw ang gusto ng lahat. Lahat ng tao nakikita ka bilang mabait, masipag, maalaga. Pero alam mo ba kung anong tingin namin sa'yo? Parang anay. Mariing sambit naman ni Vivian. Tahimik, pero unti-unting kinakain ng lahat. Lahat ng meron kami nakukuha mo. Lahat ng bagay na dapat para sa amin. Hindi ko po sinasadya yun. Hindi ko ginusto na ganyan ang tingin niyo sa akin. Iyan na namahan. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto. Paulit-ulit mong linya. Ewan ko ba kung bakit gusto ko ng lahat? Pati si Mama. Mahal ka. Mahal ka niya kahit hindi ka niya anak. Napatigil si Hazel. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ako anak ni Mama? Hindi. Ampun ka lang. Mariing ulit ni Vivian, sabay tulad ng gamit ni Hazel sa sahig. Nagkalat ang mga dictionary, notebook, at isang frame photo nila ng bata pa. Ang tanging alaala ng kanilang pamilya. Hindi ka namin tunay na kapatid. Hindi totoo yan. Totoo. Matagal na naming alam. Pero mas mahal ka ni Mama. Mas pinili ka niya kesa sa amin. Lalong bumigat ang dibdib ni Hazel. Ngayon, unti-unti niya nang naiintindihan kung bakit mas madalas siyang lambingin ng ina. Kung bakit kahit mas maganda, mas matalino, at mas palaban sina Barbara at Vivian, palaging siyang tinatawag na anak kong mabait. Hindi pala dahil siya ang paborito, kundi dahil siya ang pinili. Araw-araw pinaparamdam mong ikaw ang karapat-dapat, pero hindi mo alam kung gaano kahirap sa amin yun. Lumaki kami pinapanood kung paano ka mahal ng sobra, habang kami, kailangan pang umabot sa sukdulan para mapansin. Hindi ko po ginusto. Pero nakuha mo lahat. Ngayon ba naman pati si Sir Faisal? Biglang napahagulhol si Hazel.
Hindi niya nakinaya pa. Lahat ng tanong na kinikimkim niya sa puso, ngayon ay may kasagutan na. Alam mo, kung kami lang nasunod, sana hindi ka na namin pinapunta rito sa Saudi. At hindi namang sayang, di ba, Vivian? Oo nga naman. Hindi rin naman pala sayang ang pagpaparaya naming dalhin ka rito. Kasi in the end, nagkapera rin kami sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ay nako, kawawa ka naman talaga, Hazel. Akala mo welcome ka rito. Akala mo tinulungan ka namin. Pero ang totoo, may kondisyon bago ka namin pinapunta sa Riyadh. Anong kondisyon? 50,000. 50,000 riyals. Ano? Hindi totoo yan. Oh, hindi raw totoo. Kung hindi ka naniniwala, bakit hindi mo tanong ng prinsipe mo? Si Faisal. Tanungin mo kung hindi ba totoong binayaran niya kami para lang papuntahin ka rito. Pera, kapalit ko. Ano sa tingin mo? Na naging mabait lang kami bigla tinanggap kang parang tunay naming kapatid? Hindi, oy Hazel. Ginawa namin yun kasi may kapalit. Tuluyang bumagsak ang luha ni Hazel. Hindi niya na kayang kontrol ang panginginig ng buo niyang katawan. Lahat ng pinaghirapan ng ipuri na tapang ay tila unti-unting naglaho habang inuulan siya ng revelasyon. Ilang araw nang lumipas mula ng maalib na kumprontasyon ni Hazel sa kanyang mga ate. Pero kahit lumipas ang oras, parang nanatili pa rin sa dibdib niya ang bigat ng bawat salitang binato sa kanya. Hindi siya umiyak sa harap ni Faisal. Hindi siya nagreklamo, hindi rin siya umalis. Pero nanahimik siya at yun ang bagay na hindi kayang palampasin ni Faisal. Sa loob ng bahay, parang huminto ang mundo kapag dumaraan si Hazel. Wala nang dating matamis ang ngiti niya. Wala nang siglang nagbubukas ng mga kortina tuwing umaga. Kahit ang simpleng tanong gaya ng gustong mo ba ng kape ay napalitan ng tahimik na pagtimpla at pag-alis agad sa mesa. Nanibago si Faisal. Hindi siya sanay na hindi siya kinakausap ni Hazel. Kaya naman isang gabi, nang hindi na siya nakatiis, nilapitan niya na si Hazel. Hazel, can I sit? Tumango lamang si Hazel. Hindi siya tumingin. Hindi rin siya ngumiti. You're quiet these past days. Did I do something wrong? Hindi siya sinagot agad ni Hazel. Pinipigilan niya ang luhang namumuo sa mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magsumbong. Gusto niyang tanungin kung totoo nga bang binayaran siya noon na parang isang produkto para lang makarating sa buhay na to. At sa huli, nagawa nga niya. Totoo ba? Na binayaran mo sila Ate Barbara at Ate Vivian noon kapalit ng pagpapapunta sa akin dito? Hazel. So totoo, binayaran mo sila? Yes. Parang humigpit ang dibdib ni Hazel. Tinitigan niya na ang binata sa wakas. So, para pala talaga akong produkto na binili at pinapunta rito? Hazel, that's not how I saw it. I didn't pay for you. I paid for access, for a chance. I thought you'd never know. Yun na nga eh. Kaya mas masakit. Kung hindi pa lumabas ang totoo, hanggang ngayon akala ko, ginusto talaga nila akong tulungan. Pati na ikaw. Pero lahat pala yun, galing sa bayad mo. Hazel, you have every right to be angry. But please, don't think I saw you as a transaction. I fell for you before even I met you. Doon pa lang sa picture mo, I knew you were different. Ganun ba talaga kayaman ng mga kagaya mo? Kaya niyong bilhin ng lahat? Pati yung bagay na hindi niyo dapat kontrolin? Nasaktan si Faisal. Kita yun sa mga mata niya. Pero hindi siya umatras. No. At itong ayaw ko sana. Naisipin mong kaya lang tayo napalapit ay dahil sa pera ko. And that was never the point. I wanted you to feel safe here. I wanted you to feel seen. Binilhan mo pa ako nito. Sabay tingin sa diksyonaryo niya. At ako naman, tuwang-tuwa. Kasi akala ko simpleng bagay lang yun. Isang tao na nagpapakita ng malasakit sa isang hamak na katulad ko. Hindi ka isang hamak na tao lang. You were never beneath me, Hazel. If anything, you were above all of us.
Mas totoo ka kaysa sa lahat ng nakilala ko. Kaya ako nahulog sa'yo. Then why hide the truth? Because I was afraid. Akala ko pag nalaman mong binayaran ko sila, aalis ka. Iiwan mo ako. Hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko lang malaman kung ako ba'y mahalaga dahil ako yun. At hindi dahil may kapalit. Tumayo si Faisal. Then I'll prove it to you. Lahat ng yaman ko, wala yung saysay kung hindi kita kasama. I'll give you the right to everything not because I owe you, but because you matter. Tama na muna. Gusto ko lang muna mapag-isa. Tumango si Faisal, bagaman kita ang sakit sa kanyang mga mata. Okay, pero kahit ayaw mong kausapin ako ngayon, hindi ako lalayo. Hindi kita iiwan, Hazel. Matapos niyon, kinumpronta na maga ni Faisal sina Barbara at Vivian. Hindi ko inaakalang kayo mismo magbubunyag ng kasunduan natin kay Hazel. Bulyaw niya. That deal, that secret was supposed to stay between the three of us. Bakit kailangan yung sabihin sa kanya? Besides, she's your sister. Masakit na nga na pinagpalit niyo siya sa pera. And now this? Nanlaki ang mga mata ni Barbara. Akala namin, alam niya, kaya... Don't lie to me. Putol ni Faisal na lumapit pa sa kanila. Halos ilang dangkal lang ang pagitan nila sa isa't isa. Alam ninyong hindi niya alam. At sinadya niyong gamitin yun para saktan siya. Pinagkatiwalaan ko kayo. Binigyan ko kayo ng pera. Pinakataan ko kayo ng respeto. Pero anong sinukli niyo? Paninira. Pambubo ko ng sikreto. At inggit na puro pait. Bakit kayo ganyan sa sarili ng kadugo? Halos marinig nila ang pagkabog ng dibdib nila sa bawat segundo. Makinig kayong mabuti. Isang pagkakamali pa. Isang salita pa laban kay Hazel. At pauuwiin ko kayong dalawa sa Pilipinas. Sa oras na gumawa kayo ng kahit anong ikakasama ng kapatid niyo. You're out. I'll cancel your contracts and I'll make sure you'll never work abroad again. Parehong napalhod sa takot sina Barbara at Vivian. Please, Sir Faisal. Hindi na po mauulit. Nangangako kami, hindi na po namin uulitin yun. You don't deserve her. But still, she always wanted to believe the best in you. Kaya lang, kayo mismong sumira sa imahen yun. From this day forward, wala kayong karapatang utusan siya, pagbintangan o saktan man lang si Hazel. Pag ayaw niyo makipag-usap, huwag niyong pilitin. Hindi siya alipin. At kung gusto niyong manatili dito sa Riyadh, huwag niyong kakalimutan kung sino mas may hawak ng kapalaran niyo ngayon. At iniwan niya na ang dalawa na ngayon durog na durog. Hindi lang dahil sa galit ni Faisal, kundi dahil sa kasalanang hindi na mabubura. Isang linggo ng katimikan ang nangyari. Hindi sumasagot si Hazel tuwing kumakatok si Faisal sa kanyang kwarto. Wala ring tugon tuwing didadalan siya nito ng pagkain o gamot. Hindi rin niya kinakausap kahit andyan lang si Faisal sa paligid. Tahimik lang siya habang ginagawa ang mga gawaing bahay, pero ramdam na ramdam ni Faisal ang malamig na hangin sa pagitan nila. At para kay Faisal, iyon ang pinakamasakit. Kaya araw-araw sinisikap niyang itama yon. Hindi siya nagsalita para idahilan ng kasalanang magkapatid. Hindi na ginamit ang pera o posisyon para bilhin ng tao ni Hazel. Ang ginawa niya ay simple, pero mula sa puso. Tuwing umaga, siya mismo ang nagdadalang breakfast sa kwarto ni Hazel. Isinisingit niya raw ng isang maikling sulat na lagi nang sinusulat gabi-gabi bago matulog. Tuwing hapon naman, si Faisal ang naglalakad sa labas ng bahay para kumuha ng bulaklak sa maliit na hardin. Isang bulaklak lang at ipapatong niya sa tray ng merienda. Isang beses tinanggihan niya ni Hazel, pero makalipas ang 3 araw, hindi niya tinanggal ang bulaklak sa tray. Hinayaan niya lang ito roon hanggang malanta. At iyon ang unang sinyalis para kay Faisal na baka may pag-asa pa. Tuwing gabi, sinisigurado niya ang bukas ang ilaw sa labas ng kwarto ni Hazel. Nag-iiwan siya ng mainit na gatas at minsan may tinapay. Hindi niya na kinakatok. Iniiwan niya na lang at kinabukasan, laging wala na iyon roon. Hanggang isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa labas ng pintuan ni Hazel, binuksan ang dalagang pinto.
Tahimik lang siya nitong tiningnan habang may hawak na baso ng gatas sa kamay. Nahihirapan na akong magalit. Pero hindi ibig sabihin na agad na akong maniniwala ulit. Hindi ko hinihinging maniwala ka agad. Gusto ko lang ipakita sa'yo na kahit ilang araw kong hindi magsalita, hindi ako mawawala. Napayuko si Hazel. May luha na sa mata niya, pero pinilit na pa rin ngumiti. Hindi ko alam kung anong klaseng lalaki ka, pero sigurado akong hindi ka masama. Buti na lang. Kasi kung sa tingin mo masama pa rin ako, baka isang buwan pa ako magtabi ng gatas sa pinto mo eh. Napatawa si Hazel. Ang unang tawa niya sa loob ng isang linggo. At para kay Faisal, iyon ang pinakamagandang regalo. Lumipas ang ilang araw, unti-unti nang bumalik ang dating lambing ni Hazel. Hindi man tulad ng dati agad, pero nagsimula sila sa maliit. Sa simpleng usapan, sa sabayang pagkain, sa tahimik na pag-upo sa veranda habang nag-aaral pa rin ng English at Tagalog. Hindi niya alam kung anong klaseng pag-ibig ang darating sa kanya mula sa isang banyagang amo. Pero isang bagang sigurado niya, ligtas at masaya siya sa piling nito. Sa veranda ng malaking bahay, malamig na ang simoy ng hangin. Sa isang sulok nakaupo si Faisal. Hawak ang baso ng mainit at tsaa. Tahimik lang siya habang abala sa pagtingin sa dilim. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang mahinang yabag ng tsinelas sa tiles. Paglingon niya, naroon si Hazel. Walang make-up, naka-oversized shirt lang. Pero para kay Faisal, siya pa rin ang pinakamagandang tanawin sa buong Riyadh. Can I sit here? Tumango si Faisal. Of course. Tahimik muna silang dalawa hanggang sa nagsalita na si Hazel. Faisal? Yes? Hindi ko na kayang itago. Gusto ko malaman mo na hindi ko pala kayang magalit sa'yo ng matagal. I tried to. But every time I remember how you took care of me when I was sick, how you didn't even take advantage of me kahit kaya mo naman. I knew I was wrong to doubt you. Pero, bakit mo naman ako binayaran sa dalawa kong kapatid? Ginawa ko yun. But not for the reason you think. I didn't pay them because I thought you were a product I could buy. No. I saw your photo once. And Hazel, believe me, I felt something strange. Something I couldn't explain. Nag-init ang pisngi ni Hazel. Nakayuko na lang siya. Ayaw magpakita ng emosyon, pero damang-damang bigat sa sinabi ni Faisal. I thought it was crazy. I didn't even know your name then. But your eyes, they were full of sadness, but also full of life. I knew I had to find a way to bring you here. So, you already liked me even before we met? Totoo ba talaga yung sinabi mo? Yes, but I wasn't sure if it was just admiration. That's why I tested you. With money. With little things. Not to trick you. But because I needed to see if my heart was right. Napasinghap si Hazel. I saw how you turned the money. How you cared for everyone even when they were cruel to you. How you tried to speak English, even when it was hard. Hazel, I felt even more. Unti-unting bumagsak ang luha ni Hazel habang nakikinig. Hindi na siya nagsalita dahil ang puso niya parang sumisigaw sa damdamin na hindi pa handang ilabas. You were never a product to me, Hazel. You're the answer to a prayer I never even said it loud. And if you can still trust me now, I'll wait. I'll keep proving myself to you. Hindi mo na kailangang patunayan na, Faisal. Kasi kahit hindi mo man agad inamin, ikaw rin ang sagot sa lahat ng dasal ko noon pa man. Nagkatinginan sila. Hindi na kailangan pa ng yakap o halik. Sapat na ang mga salitang binitawan nila para maramdaman nilang pagmamahal sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, muling bumalik sa walang maaliwalas sa masayang samahan ni na Hazel at Faisal. Matapos ang matapat na pag-uusap nila, kung saan inamin ni Faisal na noon pa man ay nahulog na ang loob niya kay Hazel. Kahit sa litrato pa lang, ay tila mas naging malapit pa sila sa isa't isa. Hindi na rin nagtagal ang tampo ni Hazel sapagkat sa puso niya, alam niyang hindi niya kayang magalit ng matagal sa binatang Arabo na sa kabila ng lahat ay minahal siya ng totoo.
Ngunit sa likod ng mga ititlambingan ng bagong magkasintahan ay ang unti-unting paglalim ng galit at inggit ni na Vivian at Barbara. Sa bawat titig na palihim, sa bawat sulap ni Faisal kay Hazel, parang lumulubhang apoy ng selo sa puso ng magkapatid. Hindi na nila matagalan pang mga pangyaring yun. Nang dating tinatrato lang nilang ampon at taga-silbi ay ngayon minamahal at tinataas ang halaga ng lalaking matagal na nilang pinagnanasaan at sinusuyo. Siya? Siya talagang napili niya? Bulong ni Vivian kay Barbara habang nakasilip mula sa sulok ng kusina. Napaka-ipokrita talaga. Ayan ang kapalit ng pagiging bait-baitan niya. Pero hindi tayo pwedeng magpatalo. Sa gabing yun, sa mismong sulok ng kanilang kwarto, habang anino lang nila ang nakikita sa ilaw ng maliit na lampara, ibinunyag ni Barbara ang plano. Ang lasunin si Hazel para mabaling sa kanila ang atensyon ni Faisal at makuhang lahat ng kayamanan nito. Para sa lahat ng kinuha niya sa atin. Ilang araw sila nag-abang ng tamang pagkakataon. Hindi na nila halos kinakausap si Hazel. Pero hindi rin sila nagpapakita ng kahina-hinalang kilos. Hanggang sa dumating ang plano. Sa umagang yun tila walang kakaiba. Maaliwalas ang panahon. At gaya ng nakasanayan, naghain ng almusal sina Vivian at Barbara. Wala sa kanilang mga kilos ang makikitang kahina-hinala. Nakangiti pa nga si Barbara habang iniaabot ang tasa ng tsokolate kay Hazel. Naisip ko lang, napagod ka kahapon, Hazel. Para sa'yo yan, isa pa pambawi na rin. Kahit naman di tayo tunay na magkapatid, gusto naming makabawi sa'yo. Natakot na kami kay Sir Faisal kaya di na kami gagawa ng kalokohan, pangako. Anito habang pinipilit itago ang nanginginig na excitement sa loob. Thank you, ate. Nakangiting tugon niya bago dahan-dahang tinungga ang mainit na inumin. Hindi na rin nagduda ba si Hazel dahil ilang linggo na rin tahimik ng dalawa na talaga namang makikitaan mo ng pagbabago. Ngunit ilang minuto pa lang lumipas, nagsimulang manikip ang kanyang dibdib. Unti-unting napayuko si Hazel habang ang kamay niya ay nakakapit sa tiyan. Masakit ang tiyan ko. Napaling si Vivian na kunwari nag-aalala. Hazel, okay ka lang? Hindi na siya nakasagot nang bigla na lang siyang bumagsak sa sahig. Nanginginig, nagsusuka at namumutla. Hazel! Sigaw ni Barbara na nagpanggap na takot. Diyos ko, tulungan niyo kami! Sa oras ding yun, sakto namang dumating si Faisal mula sa grocery store. Agad yung nakitang nangyari at nilapitan si Hazel na nawa'y halos mawala na ng malay. Hazel? Hazel, what happened? Nang walang sino man ang makapagsabi ng diretso, agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ng emergency services. Sa ospital, matapos ang ilang pagsusulit paglalagay ng dextrose, lumapit ang doktor kay Faisal na halatang hindi mapakali. Mr. Faisal, she's stable for now, but she was poisoned. Poisoned? How's that possible? Based on the test, it was mild food poisoning caused by substance that shouldn't be present in regular food or drink. Good thing she only drank a small amount. If she had finished the cup, she could have gone into cardiac arrest. Muntik nang mawala ng urit si Faisal sa narinig. Sa isang iglap, para bang sinakal siya ng galit at pagkabigla. Hindi na siya nagpahuli pa. Agad siyang umuwi habang si Hazel nasa ICU pa rin, binabantay ng mga nurse. Sa kanyang pagbalik sa bahay, dire-diretso siyang pumunta sa control room ng kanilang security system. Pinareview niya ang footage mula sa araw na yon, mula sa paghahanda ng pagkain hanggang sa eksaktong oras ng pagbagsak ni Hazel. At doon niya nakita ang katotohanan. Habang naghahanda si Barbara ng tsokolate, kitang-kita sa CCTV footage ang pagkuha niya ng maliit na vial mula sa bulsa at pagbuhos ng ilang patak sa tasa. Pagkatapos, iniabot pa to kay Hazel ang mangiting mapanlinlang. Hindi siya makapaniwala. Ang mga taong tinulungan niyang makapunta sa Riyadh, ang mga kapatid ni Hazel na akala niya natuto na, ganito pa rin ang kayang gawin. Agad siyang bumalik sa ospital, galit na galit. Bit-bit ang kanyang laptop kung saan nandoon ang footage.
Inabutan niya si Hazel ng mulat na. Napaupo ito nang makita siyang padarang na lumapit. Faisal. Pero hindi siya agad nakapagsalita. Lumuhod siya sa tabi nito at maring humawak sa kamay ni Hazel. I saw everything. They poisoned you. Your sister tried to kill you. Binigay ni Faisal ang laptop sa kanya at sa kabila ng kahinaan ng katawan, pinanood ni Hazel ang video hanggang sa huling segundo. Napaiyak siya. Hindi siya makapaniwala. Bakit? Bakit nila itong ginagawa sa akin? I'm so sorry. I trusted them, Hazel. I let them inside my home, my life, thinking they'll change. But this is unforgivable. Kahit kapatid mo sila, I will call the police. They will answer for this. Faisal, please. Mahinang sabi ni Hazel habang pinipigilan siya sa braso. Pauwiin mo na lang sila. Wala nang mangyayari kung mapupunta sila sa kulungan. Sapat nang malaman nilang hindi sila nanalo. Sapat nang wala na silang lugar dito. Kapatid ko pa rin sila. Nadala lang sila ng galit nila sa akin. But they almost killed you. I tried to forgive them dahil kapatid mo sila. Pero ito, I won't let this pass. Please, Faisal. Hayaan mo na lang sila. Okay naman ako eh. Yun ang importante. Please. Hindi siya agad nakasagot. Nanatili lang tikom ang mga labi ni Faisal habang tinititigan ng luha ang mukha ni Hazel. Ngunit sa huli, pinakawalan niyang isang buntong hininga. Alright, I will send them home. But they will never be allowed to return. Ever. Kinabukasan, tumawag si Faisal ng mga pulis. Pinuntahan ng bahay at hinap sina Vivian at Barbara na parehong nagkunwaring inosente. Ngunit matapos ipakita ni Faisal ang CCTV recording, halos hindi makapagsalita ang dalawa. Please, Faisal. Please. Hindi namin sinasadya. Iyak ni Barbara. Hindi niyo sinasadya. She could have died. You tried to kill your own sister. For what? My money? My house? My attention? Escort them. Get them ready for deportation. I've already arranged everything. Nagmakaawa pa ang dalawa kay Hazel. Please, tulungan mo kami. Ikaw lang makakausap kay Faisal. Ngunit tahimik lang si Hazel. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin niya kayang magkimkim ng galit. Nang makaalis ang dalawa, tumango siya kay Faisal. Salamat. You're too kind for this world. Ngumiti si Faisal, saka siya niyakap. Matapos ang sunod-sunod na pagsubok, nagpa siya si Faisal ay hatid pabalik sa Pilipinas si Hazel. Hindi lamang bilang paraan ng pagbawi sa mga panahong nawala, kundi bilang panimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Sa mismong araw ng kanilang pagdating sa Pilipinas, wala mang sumalubong. Pero labis-labis ang saya na kanilang nadarama, lalo-lalo na ni Hazel. Isang linggo lamang mula sa kanilang pag-uwi, lumuhod si Faisal sa harap ni Hazel habang nakatayong ilang piling saksi sa kanilang likuran. Honey, I've loved you even when I didn't understand how it all started. But now, I know. It started the moment I saw your strength, your kindness, and how you carried pain with so much grace. Will you marry me? Yes, Faisal. Yes. Ang kasal ay ginanap sa simbahan na pinangarap ni Hazel noon pa. Nakasuot siya ng eleganteng puting gown habang si Faisal ay mukhang Arab prince pa rin sa kanyang barong-inspired suit. Tahimik na humikbi si Hazel habang iniaalay niya ang kanyang panalangin sa bagong simula. Nang ipahayag ng paring kanilang pag-iisang dibdib, nagpalakpakan ng mga bisita. Sa araw na yon, wala nang Arab prince at Pilipinang kasambahay, kundi dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng lahat ng pagkakaiba at trahedya at nagmahalan ng buo. Samantala, sa isang malayong probinsya sa Pilipinas, naroon sina Vivian at Barbara. Matapos ang halos isang taon mula nang mapauwi sila mula sa Riyadh, halos hindi na nila makilala ang mga sarili nila. Hindi lang dahil sa hirap ng buhay, kundi dahil sa bigat ng konsensyang dinadala nila araw-araw. Isang araw, may dumating na bisita sa maliit na karinderyang pinagtatrabahuan nila.
Nagulat ang magkapatid. Hindi nila alam kung tatakbo ba sila palayo o yayakapin ng kapatid nila. Mga ate, sabi ni Hazel na pinipigilan ng pag-iyak. Nanginig ang labi ni Barbara habang paluhod na humingi ng tawad. Ate pa rin tawag mo sa amin sa kabila ng lahat ng ginawa namin sa iyo? Oo naman, kapatid ko kayo. Hindi man sa dugo, pero sa puso. Isa pa, ayaw ni Mamang makita tayong magagalit. Hindi kasi ako nagpunta sa kasal namin kaya... Hazel, patawarin mo kami. Alam namin hindi na namin kayang ibalik yung mga pagkukulat kasalanan namin sa iyo. Maling-mali kami. At araw-araw pinaparusahan kami ng sarili naming konsensya. Lumapit si Hazel, saka dahan-dahang lumuhod rin para sabay silang magkatapat ng mga mata. Pinatawad ko na kayo noon pa. At kung gusto nyo, tutulungan ko kayong makabangon. Hindi dahil sa utang ng loob, kundi kayong pamilya ko. Hindi napigilan ng magkapatid ang pagluha at niyakap nila si Hazel na tila sa wakas ay binura ng matagalang pait sa kanilang puso. Sa tulong ni Hazel at Faisal, nakapagsimula ng bagong malit na negosyong magkapatid. Isang bakery na naging kilala sa kanilang bayan. Mula sa pagkakalugmok, unti-unti silang nakabangon. At sa bawat tinapa na binibili ng mga tao, tila kasabay nitong panibagong simula at kapatawaran. Si Hazel at Faisal naman, masaya at kontento na sa kanilang buhay mag-asawa. Hindi man madali ang lahat ng pinagdaanan, naging totoo at matatag ang kanilang pagmamahalan. At sa bawat umaga na gumising sila sa tabi ng isa't isa, alam nilang tunay na nga minsan sa gitna ng unos at dilim, may pag-ibig na nagniningning. At iyon ang kanila. Ngayon, isa ng napakayamang bahay si Hazel. Lahat ng ari-arian, mga negosyo, lupain, mansyon, at maging ilang international investments ay pinangalan sa kanya ni Faisal. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil buong puso niya itong ginawa bilang patunay ng kanyang tiwala, respeto at wagas na pagmamahal. Para kay Faisal, wala siyang pinagsisisihan. Hindi siya nang hinayang sa anumang naibigay niya kay Hazel, sapagkat sa babae pa lang, buo na ang kanyang mundo. At ilang taon pang lumipas, nagbunga rin ang kanilang pagmamahalan. 3 magaganda at gwapong anak na pinaghalong dugong Pilipino at Arabo. Si Amira, ang pangalan na babaeng may talino. Si Malik, ang tahimik pero matalinong mahiling mag-drawing at may pangarap maging arkitekto. At si Sammy ang bunso at ang pinakamasayang bata na palaging nasa tabi ng kanyang ina. Pinili nilang manirahan sa Pilipinas dahil iyon din ang gusto ni Faisal. Aniya, sa bansang ito natagpuan niya ang isang kayamanang hindi kayang tumbasan ng langis, ginto o salapi. Ang tunay na pag-ibig. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kayong salamat!